Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Tata Steel Chess 2024 at nasa round number 11 na po tayo. So ang napili ko pong laro ngayon ay yung laban sa pagitan na Super Grandmaster Nodirbek Abdusatorov and Women's World Champion Ju Wenjun. Ayan, so itong laban na ito crucial, no? Kasi currently leading po si Nodirbek Abdusatorov after 10 rounds. So kung ano mangyayari dito, very important dun sa current standings. Ayan, so actually ito pong si Nodirbek, no, konting background lang. Dati nakalaban ko ito, tinalo ko ito eh. Tsaka nung tinalo ko siya, umiyak siya, no, nung kabataan niya. Pero mataas na po yung rating niya noon, mga 2480 na nung natalo ko siya. Ngayon, 2700 Super Grandmaster na. Tapos, on the verge of winning Tata Steel. So, tingnan natin ano nangyari sa round 10 game niya. Punta tayo sa ating laro. White po si Nodirbek and black si Ju Wenjun. So, ito nag-start with E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6. And napapansin ko, ito ang opening ni Ju Wenjun sa Italian game. Yung Knight F6 idea, no? Ang tawag dito, fried liver attack siya. Ayan, yung mga atake dito. Yung laban niya kay Pragi, alam ko ganito po. A couple of rounds ago, talo po siya doon. Ayan, pero hindi nagganyan si Nodirbek. Ang ginawa niya, D3 lang. Ayan, pakabait lang muna. And after nagbakabait, ang ginawa dito ni Ju Wenjun, Bishop E7. So, itong Bishop E7 na ito, yan po actually ang main line. Pero, napansin ko sa laro, parang ito naging error. Ayan. So, dito yung pagka-Bishop E7, opening pa lang, error na agad. Hindi naman. Parang ito lang ang nangyari kasi ang isa pong mainline dyan, Bishop C5. Para open dito yung Bishop, mas malakas dito kaysa yung nandito sa E7. Very passive. Ayan, very passive yung Bishop. Pero pwede rin kasi makunat. No? So, castling, Bishop B3, A5, and ito nagbitaw ng kakaibang idea. Si Abdusatorov nag-C4. So hinarangan ang sariling bishop. Ang tawag dyan, self-harm. Ayan. So hinarangan niya. Grabe, alalalim po ng mga binibitawang ideas dito. No? So nag-D6, Bishop E3, Knight B4, Knight D7, Bishop A4, and then Knight B4. Ito ang move na hindi ko masyadong maintindihan. Kasi nandito ang knight niya, nilagay niya dito sa B4. Ano kayang idea nun? Siguro natakot si Ju Wenjun, ayaw niya magpa-double pawns. Ano? Pero parang yan ang kailangan niyang gawin sa tingin ko. Ipa-double pawn na niya yan kung kakainin ng black yung double ng white yung knight, no? So Bishop F6 ang bigayan ng stockfish dito. So pag kain, yan po around equality sa bigay ng ating stockfish. So dito nag knight B4, parang na waste of tempo kasi in-A3han lang. So nag knight A6, pumunta sa gilid, knight C3, C6, Bishop C2, Knight AC5. So makikita nyo, puro knight ang nangyari po dito kay Ju Wenjun. B4, Knight E6. Grabe. So inikot na yung knight. Nakalimutan mag-develop ng mga pyesa. So medyo hindi maganda ang mga moves ng itim. So Queen D2, Knight F6. Grabe, puro knight na yun. Sunod Oh, bumalik doon, yung knight inikot. Knight A4, capture, and nag B5. So, ang dami pong na-waste na tempo ng itim. Kung makikita natin, lahat ng pyesa ng white naka-develop na.
Ayan, so na-develop na ito, medyo may mga natutulog pa, no? So kain, knight b6. Ayan, so dahil kakagalaw ng knight, ay nakapasok tuloy ang knight ng puti dito sa b6. At yan po, napakahirap parang i-dislodge. Hindi na siya mapaalis dyan, no? So halimbawa, paalisin natin ang knight. Kakainin lang ito. So makukuha na yung bishop pair. Ito merong malakas na bishop. Nakatutok yung bishop papunta sa king. Ayan. So ibalik natin. Siyempre, hindi pwede ibigay yung bishop pair. Bishop b7. Ito na ang nangyari. Nagbitaw ng sunod na brilliancy at good move ang white. So si Abdussatorov, good move. Bishop b3. Improve lang muna ang bishop. Ang lakas ng pressure dito sa magandang diagonal. So nag d5. Rook a7. Of course. Rook at the 7th rank. Napakalakas. D takes e4. So sabayan. No? Pag kumain dito, kakapture sa knight. Lalamang ang itim. So hindi po pwede yan. Knight takes e5. Queen c7. Atake sa knight habang dumidepensa sa bishop. Knight takes f7. Good move na naman. Ito yung malakas na combination, no? So, pagka king takes f7, ito na ang critical position. Ayan. Ang sabi po ng ating stockfish, ang tira dito ay d takes e4 lang. So, pakabait lang muna, kain lang muna sa gitna. Kasi itong malakas na pin yan, anytime po yan pwedeng pressurein. So, pagka nag-knight takes e4 ka, queen e2, ang dami na pong threat. So, may threat dito. Itong bishop palagi nakatutok sa king. Ito nakapin. Ito pwede mag queen g4. Lahat po ng threat na pwede makita, nandyan na po. Ayan, pa queen e2 talagang tatamaan ang pyesa. Actually, parang wala na hong magandang move dito si ang black, si Juwen Jun. So halimbawa mag queen c3 ka, meron naman tirang bishop d5, pagka-capture. Actually, pwede nga mag-rook e7 pa muna kung gusto mo mag-exhibition, no? Exhibition na move. Kasi hindi pwedeng kainin kasi may fork. Talagang problematic na po ang posisyon. Ayan, kasi na queen a2. So, pagka queen a2, binigyan ng question mark, lumamang ng konti ang itim kasi merong malakas na sacrifice na pwedeng gawin with rook d8. At yan po, hindi nakita. No, pag rook d8 kasi, malamang yan, kakainin ito. King f8, mawawala na po yung atake sa king. Ngayon, merong counter attack. Kasi, tawag dyan, merong back rank checkmate. Walang pasingaw si Abdussatorov. So, ito, nakapin, pwede po yan kainin next move. Ayan. So, halimbawa, magpasingaw ka ng ganyan, nako, tepo ko agad. Meron pang mga ganong ideas. Talagang ito po ang chance ng black. Ayan. So, rook d8 lang sana. Lamang na. Kasi mahirap makita. Hindi po nakita eh. Anak ang ginawa ng queen c6. Double question mark. At ayan na. Sinunod-sunod na ng good move. Rook takes b7. So, kumain. Although mahirap naman talaga kasi ibalik yung isang buong pyesa. Dito kasi, dinipensahan yung knight, kahit pa paano, quality lang ang nakuha. Kaso, sobrang lakas ng bishop. Tinuhog po lahat. So, king e8, d takes e4, good move na naman. Queen takes e4, and nagbitaw ng brilliancy with knight d5, game over kaagad. Ito siguro hindi napansin ni world champion Juwen Jun kasi una-una ito bitin, ano? Pag kinain yan, merong pork chop ang kakalabasan. Pag ito ang kinain, matchas. Queen a8 check. Baka dito mamatchasin. Matchas. Talagang brilliance yung ginawa dito. Ang ginawa, bishop d8. So, pakabait lang muna. Iwas muna sa mga kamatsas. And, another good move with h3. Pasingaw.
nagpasingaw lang po, umayos na. So, wala nang mga mating threat no, sa back rank. Tutuluyan na dito, aatakihin na, papasok na ang queen, tapos mamamate na ang itim. So, nag-rook f7, queen a6. Take note pala, of course, hindi po pwedeng kainin pa rin kasi merong discovered attack. Ayan, so nag-rook f7, queen a6, knight takes d5, queen c6 check, king f8, queen d6 check, king e8, bishop takes d5, dito namamatihin, queen e7, queen c6 check, dito resign na po si Juwen Jun. Kaya importante guys, yung h3 na pasingaw, no? Wala na yung mga checkmate thread sa back rank. Ayan. Queen e7, queen c6, resign. Pagka nag king f8, tuhog. Kapag nag queen d7, ubos. Ayan. Ang napakagandang game, puro brilliancy po ang binitawan ni Abdussatorov. Actually, yan po ang nakakawangha, no, sa mga batang chess player ngayon. Talaga ang lalakas na. Kahit po nung nakalaban ko siya way back 2017, 13 years old pa lang, 12 or 13 pa lang siya noon, 12 years old. Ang rating niya noon 2480. Ako parang 23 years old na ako noon, ang rating ko 2400. Mas mataas na yung rating niya na ano ko lang na pwedeng sabihin tsamba. Natsambahan ko lang, siyak siya. Pero iba yung mga ano na ngayon, yung mga next generation, sobrang gagaling. Sila Pragi, ito si Abdussatorov. And ngayon tignan po natin ang standings. Abdussatorov with 7.5 out of 11. Gukesh, mga next generation, si 7 out of 11. Giri, 6.5. Vidit, Pragi, Wei, 6.5. Nepo, Firouzja at 6. Tapos kung mapapansin nyo po, si Ding Liren, 4.5 out of 11. In danger na mangulelat. So, masama ang laro ni Ding Liren kasi ang kulelat yung 4 Pagka isang talo pa ni Ding Liren, talagang sigurado kulelat na siya kasi 4.5 tas 4 ang umahabol. So ayan po, abangan natin ano mangyayari sa penultimate round and patuloy po ang ating coverage dyan. So yan lang po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo. And kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.